Anong meron dito mga kapatid? Ang ating panonoorin ay galing sa Pinas News Insider na atin namang re-reactionan at bibigyan ng opinion. Kasama rin kayo kaya sa comment section dapat may mga sasabihin din kayo. Alright, ito ang title. Game over na, nagsanib puwersa na mga Supreme Court Judge sa korte. BP Sara FPRRD na isahan ng palasyo at kamara. Patungkol po dyan ang ating panonoorin. Question mark yan ha, patanong. Ano ang meron dito? Oh my God, we'll be back again. Come on. Now let's get down to business. Okay, i-play na po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media Uy, na oh. tila ayaw ipalabas ng Nakasuot ng bayarang media. Matapos ihayag sa publiko na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang kanyang ama na Uy. walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa panic mood na di umano ang kampo ng Marcos Romualdez dahil wala pang dating Pangulo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ang naging legal counsel sa Korte Suprema. Maaari di umano itong mangibabaw sa mga headline at ang kanyang paglaho kay gagawing pinakamalaking legal at pangpolitikang kaganapan sa bansa. Maaari di umanong mas tumutok ang publiko sa legal na depensa ni Duterte kaysa merito ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Tiyak na di umanong Ayun. mukhang kakabahan at aatras ang ilang mambabatas at kongreso dahil sa husay at galing ng legal counsel ni VP Sara. At ang maganda pa rito, baka may mga i-reveal na naman dyan. O may mga ipapakita na naman po ang Tatay Digo natin na malaking magpapayanig na naman dun sa mga taga-kabila. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Matapos ang balita na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang impeachment trial, tiyak na di umanong kakabahan at di umano'y aatras ang mga kumakalaban dito. Ayon pa sa post ni Yun Chinglo sa social media, The Art of War, the Marcos Romualdez camp is in panic mood because no former president in this country's history has ever acted as legal counsel in the Supreme Court until now. Just imagine Attorney Rodrigo Roa Duterte wearing a judicial gown and personally appearing as VP Sara Duterte's lawyer would be Maganda a to. highly unusual event, making it a major media spectacle. It could dominate headlines, and his involvement would make it the biggest legal and political event in the country. The public might focus more on Duterte's legal defense than on the merits of impeachment case. Why? For several reasons. He has a strong legal experience and superb inside knowledge. For entering politics, Digong was a prosecutor for many years. His courtroom skills will be an asset in framing the case, and he knows how to navigate legal battles. He understands fully the Philippine judiciary. Having appointed 12 of the 15 sitting justices, he is familiar with their legal perspective and reasoning style. This knowledge allows him to craft arguments tailored to specific justices' tendency. He is the best political strategist. His presence would almost certainly put psychological and political pressure on these justices. The magistrates will definitely face intense public scrutiny over how they will handle the case. If he can portray the impeachment as political conspiracy, it could affect how justices would justify their ruling. They may look for procedural reason to dismiss the impeachment complaint. Finally, he is a great tactician and an expert in political warfare. His presence could shift the narrative from impeachment to political persecution. If he plays the father's defending his daughter card, it might weigh public opinion against the impeachment. His strongman image and direct confrontational style could put pressure on judiciary. In the end, the justices may hesitate to issue unfavorable ruling for fear of political backlash. Lesson:
If you know the enemy and how yourself, you need not fear the result of 100 battles, Sun Tzu. Unquote. Matapos Tama. lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, cited na ang taong bayan sa mangyayaring pagdinig sa Senado tungkol sa kasong impeachment na yan, lalo na't ang mga magagaling at veteranong abogado pa ang haharap mga mambabatas na mukhang mga wala ng alam sa batas. Laro pa sa sikat ng araw at obvious na talagang pamumulitika lang ang lahat na yan. Para lang maupo na si Tamba sa pagka-Vice President, mas mabuti pang wag na lang kayong sumunod sa utos niya at tumatras na lang kayo at ang Kongreso habang may panahon pa, dahil tandaan ninyo, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito na ang pinakaantay ng taong bayan. Tapusin na ninyo yung usaping walang kwentang impeachment na yan. Hindi yan mananalo sa mga abogado ni VP Sara. Lalong-lalo na si former President Duterte pa ang haharap sa kanila. Mapapahiya lang kayong lahat at malalampaso lang kayo. Kaya hanggat hindi pa nangyari yan, mas mabuti pang umatras na kayo sa pagdinig para hindi kayo mapahiya. Iyan na, magkaalaman na at magkalabasan na talaga ng baho. Paniguradong aatras sa mga mambabatas na iyan at ang Kongreso dahil tiyak na lalampasuhin sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, magandang laban ito at magkakaalaman talaga. Kaya na nangyari sa Kongreso na halos lahat napatameme sa mga matinding sagot ng dating Pangulo. Tiyak na may iiyak ng mga iyan. Unquote. Oh my God! Ha! Depensahan mo to, Mr. President! Sabi ng Supreme Court Justice, PhilHealth funds not for other purposes. Ooh. Oh, gets mo na, Mr. President? Bakit ikaw diretso? Ang pinapahiwatigan ko, kasi ikaw din ang number 1 nagdedepensa sa katarantaduhan na ginawa nyo sa pondo ng PhilHealth. Naku. Oh, ngayon, ano masasabi mo? Oh. Oh, Supreme Court Justice na mismo ang nagsabi na ang PhilHealth funds hindi mo pwedeng gamitin sa ibang purposes. Tapos! Agoy. Paano na yan ngayon? Ang balita ko kasi, kinaltasan nila yung PhilHealth or binawasan po nila, di ba? No? Tama ba? Correct me if I'm wrong. No? Tapos pinunta sa ibang purposes. So, sabi pala ng Supreme Court, PhilHealth funds not for other Mic check. Medyo natanggal tayo. No? Ayun, tuloy. Tuloy natin mga kapatid. Baka kasi maputol, no? End of the story. Oh, ilulusot nyo pa? Ilulusot nyo pa? Oh, what's the next move? Gagawin nyo na namang uto-uto ang mga Pilipino. Ano na naman ang sasabihin mo, Mr. President? Ano na naman ang sasabihin ng Marcos administration? Papaano nyo na naman yan ilulusot? Kaya nahihirapan na yung mga tagapagtanggol nyo. Kaya pansin ko yung ibang mga loyalista, stress na ang pagmumuka. Talagang kitang-kita mo sa kanila na nahihirapan na silang ipagtanggol ka, Mr. President. Sa gitna ng usaping magkakaroon ng cabinet revamp, kasalukuyan daw na ini-evaluate ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. Wow. Kasabay niya na pinagsusumite ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation sa mga opisyal ng ahensya. Wow. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi pa masabi ng bagong upong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro kung may magaganap na balasahan sa gabinete. Pero may isinasagawang evaluation na raw ang Pangulo. Kasi every time, kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo eh. Wow. Kung kanyang mga secretaries, cabinet members are doing well Wow. for the government, for the Wow. people. Huh? So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, Oops. mukhang hindi ito makakatulong, edi we have to find Wow. a new leader. Wow. And it's for the people. Pero Talaga, Claire? What if yung presidente ang kailangang i-evaluate? Parang ang presidente ang kailangan i-evaluate, Claire. Di ba? Sabi ko sa inyo eh, mga walang kwenta, mga in-appoint ng Marcos admin, puro lang pangungurakot ang nalalaman. Tapos walang mga
'Di ba, mga walang mga kwalidad man lang na serbisyo at Ito ang sa Supreme Court pagdating sa PhilHealth, napaka-satisfying panoorin natin Ayun mga na, lads. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So where is the money? Mr. Agoy! 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 Mr. General, in 2021, was there excess reserve funds? Your Honor, if we are going by the definition of reserve fund under Section 11 of the Universal Health Care Act, that reserve fund is determined by the actuarial computation. Yes, Mr. Solicitor General, I have no quarrel with that. My point is, was there excess funds in 2021 coming from the reserve funds of PhilHealth? Yes, the answer to that Yes, question is and Section 11 tells PhilHealth what to do with the excess funds. exactly, Your Honor. Doesn't it? Yes. No, Your Honor, there is no violation. Because that responsibility on the part of PhilHealth to make use of any excess over the reserve fund for the twin purposes of increasing benefit packages and reducing the contributions from the members is something that can be implemented Reducing. within the period of 10 years. It's not something that has to be implemented immediately. So in other words, even if we have that special provision 1D, it does not mean that the obligations of PhilHealth to spend the excess over its reserve fund has been abandoned, because that is something that can be complied with at some future time. It's At some future time. It's a 10-year period of Yes. implementation. And At some future time. this Natandaan is natin. the sixth year. Yes, Your Honor. So you have not started with the programs yet. Agree. Because according to you, the excess funds may be devoted for other purposes. Ayun. Because anyway, the timeline is 10 years. No, Your Honor, there is no inconsistency, because as we speak, PhilHealth has been increasing its benefit packages even before Special Provision 1D came into effect. And more so, after that provision, Special Provision, was enacted as part of the unprogrammed appropriations. Yes, Mr. We have seen a Solicitor slew of benefit increases over the past several months, Your Honor. Several months, not only. Several months only. But when even when PhilHealth is required to do it from the time it has been created under UHCA. that is very true, Your Honor, but Yes. this is a matter reserved to the Board of Directors of PhilHealth. This is Yes. a management A thing. management and a business judgment. But then, the judgment of PhilHealth to disperse its funds is limited by Section 11. That reserve funds, as it is named, is reserved Tama. and cannot be subject to the discretion of PhilHealth to be used for another purpose. Purpose. We are referring, Your Honor, to the excess over the reserve fund. Yes, but the excess is also subject to the provision of Section 11. Nako. And Section 11 mentions the purposes for which this excess Tama. should have been used. Yes, Your Honor. Let me discuss the second purpose, which is to reduce the contributions of the members. In our opinion, Your Honor, that is something that PhilHealth itself cannot do at the moment. There is no mechanism provided under the Universal Healthcare Act that would authorize the reduction at this time of the contributions from the members. What we see in the Universal Healthcare is a schedule of the premium rates from 2019 down to 2025. But after 2025, there's nothing there. And there is neither any provision for a reduction
of the contributions rates, the premium rates. So it is our opinion, Your Honor, that legislative action is necessary to bring down the contribution premium rates. Right? That is your opinion, Mr. Solicitor General. Yes, Your Honor. Yes. But this court's, my reading is this. This is self-executing. And it is PhilHealth that must execute it because Tama. the law is in place already. All right. Ang ingay naman ng background. Pero base ho sa pagkakaunawa ko, no, hindi po pwedeng pakialaman ang budget ng PhilHealth. Base lang ho sa pagkakaunawa ko sa video na to. Hindi pwedeng pakialaman ng budget ng PhilHealth kahit may sobra pa ito. Basta pondo lang dyan. Kasi kailangan na kailangan po talaga yung PhilHealth na yan para sa mga mamamayan ho natin. Kumaltas na lang kayo sa mga ibang budget. Total, malaki naman budget ng president. Bawasan nyo yung confidential fund. Yung flood control, matataas din yun. Ba't doon kayo magbawas sa mga iba? Diba? Tsaka isa pa sa nakikita ko, okay lang naman din na mag-English sila. Pero okay lang ho ba na pwedeng Tagalog na lang? Hindi ho mali yung mga usapin po nila dyan. Ang sa akin lang, no, total mga Pilipino naman tayo. Lalo na ako, di ako masyadong maalam pagdating po sa English. Ako pa ha, ako. Paano pa yung mga ibang kababayan natin na talagang halos tulad ko din o mas lalong hindi pa nakakaunawa ng English na yung sila pa yung talagang mas mahirap pa sa pinakamahirap na nangangailangan ng PhilHealth. Di ba? May mga ganyan. Ngayon, syempre, mas karapatan nilang makinig sa mga ganitong usapin. Paano nila uunawain to? Tama naman yan na mag-usap sila sa kanyang Englishan. No? Pero hanggat maaari mga sir, lalo na't pagka-public naman, para may alam din yung mga kababayan nating Pilipino ng mga hindi rin nakakapag-English gaya ko o mas malala pa sa akin. No? Dapat ho Tagalog. Yung iba okay lang kasi nga marurunong sila sa English. Pero yung mga kababayan natin gustong manood ng YouTube, gustong manood sa mga public, mga hearing, ganyan, wala. Hindi nila magtatanong pa sila dun sa mga marurunong. Ako buti na lang nandiyan dyan si Mr. Real Talker at saka po ang ating Pinas News Insider. Kung gusto nyo pong ipagpatuloy ang panonood na to, nandiyan dyan po sa ating baba sa description mga kapatid, i-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita. Dito po ay may mga para lang din tayong mga kababayan natin na nagko-comment ano bang nangyayari sa ating bansa. Bakit ho nagkakaganito? Pero tama si Mr. Real Talker, mayroon din kasi akong nabasa sa kanya na believe daw siya sa mga taga-kabila, sa mga tagapagtanggol ng kabila. Kasi nga, hirap na hirap silang ipagtanggol si PBBM pero nairaraos pa rin nila yung mga statement nila para lang maipagtanggol po ang mahal na Pangulo. Congratulations sa inyo. Kasi kami dito hindi nahihirapan kasi dahil alam mo naman, kung ano lang yung totoo, dun lang po tayo. Alright, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video, kahit like lang po. Maraming salamat. Oh my God, we're back again.